Pag-usapan natin itong idineklarang State of National Energy Energy. Emergency. Alala mo yung programa ko, Yes. Emergency? Yes. Papalitan yes. yata ang host ni Pangulo. Ako naman naalala ko sa Energy, si Sir Mike. Energy. Yeah. Pinagsama na kami. Oo nga. Attorney Paulo Tomase, Assistant Professor, UP College of Law. Attorney Tomase, Igan at Connie, good morning! Ay. At again, 1, 2, 3. Good- Attorney Tamase, Good morning! Ay, magandang umaga po. Attorney, good morning Kay, po. sabi ng iba, dami if you do, dami if you don't. Sabi ng Oo. iba, huli na yan. Huli man daw, magaling. Huli rin. Ayan, ito. National Energy Doon Emergency. din pala State. lalagpak. Oo. Inamin din na may crisis. Attorney, anong tulong nito? Kasi agad-agad dapat anong maitutulong, di ba, sa nagaganap na global crisis? Apo. So, siguro maganda po alalahanin na sa batas po kasi natin, may dalawa pong type ng national emergency. Yung una po ay yung ang Pangulo ang nagdedeklara. Yung pangalawa naman po ay yung Kongreso ang nagdedeklara. So, depende po doon sa pagde-declare kung sino po yung nagdeklara ng national emergency, naiiba din po yung kapangyarihan. Okay. On the executive side, so yun po yung nakita natin kagabi, no, yung nag-declare na po ng national emergency dahil nga dito sa energy crisis. Yung maitutulong po nun ay mayroon pong pwede natin silang isipin na reserba na kapangyarihan yung pamahalaan na pwedeng umandar bigla dahil dun sa pagdedeklara na yon. So, unang-una ay yung pagtatap ng mga calamity fund. Pwede po yun na maging base para doon sa sustento or yung subsidy na ilalabas ng gobyerno sa ilalim ng EO na iyon. No? Isa din siyang pagkakataon para ipadama sa publiko na importante yung or mahalaga yung nangyayari ngayon kung hindi pa naman siya obvious sa atin. No? At yung mga ahensya ngayon ay nakatuon yung kanilang atensyon doon sa pag-resolba ng krisis o yung pagtatawid doon sa krisis. So yun po Okay. yung pagtinignan natin yung EO kagabi, mostly ganun po, coordination po yung mga aspeto niya. Wala No? bang umiiral ng mga batas? Wala pa ho yung isang pwede sanang mangyari, which is yung national emergency na Kongreso mismo yung magdedeklara. So huling beses po natin nakita yan ay noong COVID, no? Hindi po naging sapat yung pagdedeklara ng Pangulo ng national emergency para mailabas talaga yung additional na funding mula sa pamahalaan. Okay. Nagkaroon tayo ng Bayanihan 2 na parang Tama. deklarado po mismo ng Kongreso. Yung mga measures po dun sa lockdown, no, na inauthorize din po ng Kongreso yon. So mas mahigpit po yun, na kahit papaano mas potent po yun, pero sa ilalim po ng saligang batas natin dahil minsan mas seryoso yung mga kapangyarihan na i-exercise ng pamahalaan, nire-require po na yung Kongreso mismo yung gumalaw. And ang intindi ko naman po ay may bill naman po sa Kongreso ngayon na Kabil pa lang. pagbibigay nga po ng, ito yung tinatawag natin na emergency Emergency powers, powers sa oo. Pangulo. Pero minamadali na nila yan. Ano ang magiging effect kung halimbawa may emergency powers na rin mula sa Kongreso, tapos ito pa yung EO ng National Energy Emergency. So mas malawak ang pupwedeng, kumbaga maging matap ng ating Pangulo na mga pagkukunan po ng pondo, ganun ba yon? Opo. So, kung titignan po natin doon sa emergency na dineklara ng Pangulo, ang limitasyon po kasi doon ay hindi po siya nagdadagdag doon sa mga batas na narito na sa kasalukuyan. No? So, pag tinignan po natin yung EO, kadalasan na nababanggit niya na batas ay yung sa Downstream Oil Deregulation Act, yung Natural Gas Industry Development Act, mga existing na po yan. At sa ilalim po ng mga batas na iyon, may kapangyarihan yung Department of Energy na pwede na niyang i-trigger Yung dahil sa- nagdeklara na ng emergency yung Pangulo. Opo. Ibig sabihin ba nito dun sa deregulation po sa mga kumpanya ng langis, po pwede nilang silipin po paano gagastusin o nagagasta po yung pera, paano siguro mas makokontrol, mapapababa, or mabibigyan ng limit yung pagtaas po ng produktong petrolyo? Well, kung titingnan po kasi yung Oil Deregulation Act, hindi po malinaw kung nandoon po yung kapangyarihan na iyon na busisiin ng DOE yung pricing ng mga oil company. Akala yung, ko po pag ang may malinaw emergency na. lamang po kasi sa Oil Deregulation Act ay yung takeover kung mayroon ng emergency. And I don't think papunta po tayo ngayon Okay. doon, no, na yung ang magpapatakbo na mismo ng mga gas station ay yung
gobyerno. Gobyerno. Doon po sa may uplift committee, ang sabi nila ilalatag lahat doon ng Pangulo. Siya mangunguna niyan kung ano yung mga gagawin na hakbang, magiging detalyado. Ano ho ang tingin ninyo sa ganitong hakbang? Ano ba yung pinaka dapat unahin ng Pangulo pagdating dyan, dito po sa krisis natin? Well, yung committee po, importante po siya in the sense na hindi po kasi kaya tugunan ng isang ahensya lang ng pamahalaan yung problema ngayon sa krisis sa enerhiya. So hindi po enough na DOE lang, meron po siyang epekto sa transportation, meron siyang epekto sa Lahat. presyo ng mga bilihin, may epekto din siya sa mga subsidiya na pwedeng tanggapin ng mga citizens, mga mamamayan. So maganda po yung coordination na yon kahit papaano. Ngunit nakita din po natin kasi ito dun sa ICI, no? Yung hindi po minsan enough na magkaroon ng komite or Kailangan magkaroon may power ng talaga. may magagawa po kaagad yon. So kailangan tugunan po, agapan, I think, nung Kongreso yung kasalukuyan na measure na nilabas nung Pangulo. Tama. Yung, for example po, no, dun sa example ni Connie, yung pagbusisi ng presyo ng oil companies, hindi po malinaw sa Oil Deregulation Act yan. Pero posible po na maging malinaw siya doon sa bill Pwede. na lalabas doon sa emergency powers. Depende po sa kung anong ibibigay na kapangyarihan ng Kongreso sa Pangulo. No? So idadagdag nila na kapangyarihan sa Pangulo. Oo. Dito po ba sa committee na ito na pangungunahan ng Pangulo, makikita natin siguro kung gaano rin siya kagaling as a manager sa buong bansa natin sa ganitong klase ng krisis. What do you think about that, sir? Depende po, no? Kung epektibo po yung gagawin ng uplift committee, then isa siyang pagkakataon para ipakita sa mamamayan na may kakayahan yung ehekutibo even sa kasalukuyang kapangyarihan lamang niya na ayusin yung sistema or ayusin yung agapan, no? Magkaroon ng emergency measures dito nga sa energy crisis. Pero kung kukulangin kasi, then yung masisisi din dito ay yung Pangulo. Kasi siya mismo yung chair ng komite. Make or break itong committee na ito kung sakasakali. Dito kasi Opo. makikita talaga kung ano yung kakayanan, 'di ba, ng leader natin. Opo, no? At hindi po siya, recently po kasi yung Pangulo po, madami po siyang, I think yung mga vlog or statements in public. Iba po yun doon sa trabaho mismo ng komite. So ngayon, kung ginawa po niya yung sarili niya na chair ng komite na iyon, dalawa po ang kino-communicate nun. Una ay seryoso talaga yung energy crisis. And I think yung batiko sa Pangulo the last few weeks ay para bang hindi inaamin ng gobyerno na may krisis na nangyayari. Pangalawa ay na handa sila na ito talaga yung prioridad sa kasalukuyan. Sa rate po na ating ginagalawan ngayon, posible ba, nakikita nyo ho ba, nahahantong tayo sa pagrarasyon? At baka you can educate us also, meron na ba tayong naging ganyang krisis? I remember parang meron ho before na nagrasyon din tayo. Well, from the policy side, hindi ko po masasagot, no? Siguro yung mga ekonomista po yung mas makakaalam kung dapat umabot na tayo dun sa rationing. Pero may mga batas po tayo sa kasalukuyan na pumapayag po doon kung kailangan talaga. And isa po yun sa mga natitrigger ng pagdedeklara ng Pangulo ng National Emergency. May mga batas po kung saan paulit-ulit babanggitin na in times of national emergency or similar na lengguwahe, no, na wika, pwede po yung magkaroon ng parang particular additional controls na pwede i-impose ng ehekutibo or ng Pangulo at ng kanyang mga kalihim. Baka nandun po tayo sa punto na iyon, ngunit kung dapat po siya gawin, mukhang kailangan po kasi siya pag-aralan ng mabuti. Tama. No? At ito sa binabanggit natin na suporta naman sa Kongreso, meron na siyang emergency power sa excise tax. Tapos eto, may panibago na naman. Kailangan talaga magdeklara ng state of national energy emergency para ma-implementa yan di ba? Well, kailangan ay manggaling sa Kongreso. So sila mismo bilang yung hiwalay naman po na sangayan ng pamahalaan, di ba? Yung Kongreso po kailangan kilalanin din nila mismo na may emergency. I think lahat naman tayo kinikilala na natin na hindi na normal itong sitwasyon na ito. Ngunit sa batas lang natin, officially ang nagdedeklara pa lamang nun ay yung Pangulo. So yung Kongreso, mayroon siyang kakayahan na magpasa ng batas na kinikilala din niya yung emergency na iyon. Tapos magkakaroon doon ng mga specific na pagtugon. So
Bigyan mo isang halimbawa, yung pagsuspende ng excise tax. Mm. Kung yung Pangulo lamang yung magdedeklara ng national emergency, wala siyang kapangyarihan na magsuspende ng pagkolekta ng buwis. Mm, mm, mm. So upang mangyari yun, kailangan bigyan siya ng authorization ng Kongreso, no? Na mag-suspend ng collection ng buwis. So may mga mataas na kapangyarihan sa gobyerno na kailangan i-authorize talaga ng Kongreso natin. Yun, So, yun, dalawa oo. talaga, no? Ibig sabihin may executive side na maglalabas so katulad nitong executive order, tapos yung inaabangan natin na emergency powers na mula sa Kongreso. Yes. So siguro kung gusto natin ng analogy, no, noong kung usual na bagyo, no, Yes. nagdedeklara ang Pangulo ng emergency or national emergency. Yes. Kung local lamang yung problema, yung mga governor minsan na nagde-declare ng mga state of calamity, yung mga deklarasyon na iyon, madami na silang nagagawa in terms of tapping kung ano yung mga existing na resources at kapangyarihan ng gobyerno. Ngunit kung yung crisis ay seryoso, and maganda example nun ay yung COVID, kailangan nagtutulungan yung Pangulo, yung mga local government at yung Kongreso. You're right. Na lahat sila kinikilala yung emergency para ma-unlock yung full na kapangyarihan ng pamahalaan upang i-address yun. So kaya naman ganoon ang sistema ay ayaw din natin bigyan yung gobyerno natin ng masyadong madaming kapangyarihan kung wala namang emergency, no? Kasi baka maging mapaniil, etc. Kaya ito may pero limit no, yung 6 months lang. Yes, kaya usually time limited yung mga declaration ng emergency. Isa siyang protection din doon sa mamamayan. Kasi ang naging experience naman natin yan sa kasaysayan natin na madali gamitin ng emergency upang maging justification para sa paglabag ng karapatang pantao, Right. etc. Okay. Ngunit kung aligned lahat ng sangay ng pamahalaan natin na may emergency, then isa ito actually yung pagkakataon na gamitin yung buong kapangyarihan ng gobyerno upang malutasan yung krisis. Okay. Pinag-usapan natin ayuda, no? Namigay na sa ilang sektor, transport sector itong inuuna. Ang susunod na tanong diyan may kasunod ba 'yan? Hanggang kailan ba 'yan? So, pera ang problema. May isang direksyon tayo. Yung panibagong tax the rich. Yung mga bilyonaryo kasi yung tax system natin parang overtax itong mga middle class. Pero yung mga mayayaman, talagang bilyonaryo, they can afford naman kahit taasan mo yung kanilang ika nga bahagi sa buwis ng bayan. Anong nakikita mo, Atty. Tomas, sa ganitong mga panukala? Actually, interesting yung panukalan na iyon, no? Siguro, para dun sa mga nambubuwis, yung income tax system kasi natin, kahit papaano, ganun naman na ang struktura. Yung kapag mas malaki ang kinikita mo, mas malaki ho yung binabayaran na buwis, no? Pero yung panukala ngayon ng ibang ekonomista, ibang policy advocates ay yung tinatawag na wealth tax. So iba po yung wealth tax kasi hindi po yung tinitignan kung magkano yung kinita mo sa taon. Ang tinitignan nun ay kung gaano karami yung kayamanan mo ngayon, no? Regardless kung kailan mo siya kinita at kung saan siya nanggaling. Kasi ang problema po sa income tax, madali siya matakasan, no? Kung pwede mong ilagay yung korporasyon mismo, yung kumikita, supposedly, or maliit lang naman yung kita mo, puro stocks lang yung nakikita mo. Yung ganun ho, maliit po yung buwis na makokolekta doon. Pero yung wealth tax po mismo, parang pampondo, yung tinitignan po talaga nun ay magkano na yung kokolekt na kayamanan ng isang tao. Yes. So maganda po siya na way to address, siguro po, in the long term, yung resources problem natin. But baka sa short term po, mahirap po i-implement yun. So ang kailangan po siguro, kung magkakaroon po talaga ng ayuda at subsidiya, ay yung additional na appropriation mula sa Kongreso. Kung mayroon po tayong funds for it. At isa po yun sa usually na po-provide doon sa emergency powers, na isasabay po kadalasan yun. Pwede bang isama ko sa emergency powers, bawal umutang ang Pangulo? Well, Source wala of fund. pong, diba? Wala Diba? pong nagbabawal sa atin, ay sa Kongreso na i-impose Kasi po hindi yun. sila So, magbabayad mga apo ng apo natin tama din Ganon po. So, din yun sa pangkalahatan, tayo pa ring mamamayan na magsasakripisyo doon. Magbubuhat, no? opo, yun po yung in the final analysis, no? Oo. Kung ano man po yung ilalabas na appropriation ng Kongreso, ano mang ayuda yung ilalabas, dumadagdag din po iyon doon sa total na kakulangan ng resources ng gobyerno. So kung kulang po yung pagkolekta ng buwis, halimbawa i-suspend yung excise tax, babayaran din po natin sa utang yun. So yun po yung binabalanse, I think, nung pamahalaan. Yeah. And I think magandang first step kahit papaano yung paggawa ng uplift committee na iyon. Ngunit
clearly may crisis po. So medyo ang expectation din kasi talaga sa pamahalaan ay mas mabilis gumalaw than usual. Yes. Attorney, ako panghuli na lang sa akin. Marami na ba sa ating batas ang outdated na kailangan na talagang baguhin sa tingin ninyo? I think kailangan siyang pag-aralan. Okay. Kasi yung mga batas natin on regulation, no, sa oil industry, sa natural gas, even sa mga presyo ng mga bilihin, ginawa sila para sa isang sitwasyon na hindi natin kinahaharap. Until ngayon. No? Yes. Itong So may mga outdated disruption na. sa oil markets, parang ito na yata yung pinakamalala mula 1970. So baka hindi pa nakaka-adjust yung mga batas natin for now. So Yeah. again, like yung wealth tax, pwede siya tignan na Yeah. pangmahabaan. Kasi I think ang problema natin din sa bansa ay madalas natin gamitin and magaling na tayo gamitin yung batas pang-address ng emergency. Hindi natin napaplano yung long term kung paano to maiiwasan in the future. No? Para hindi natin kailangan magdeklara ng emergency. So baka kailangan doon tayo magtuon ng pansin. Okay. Panawagan sa mga mayayaman. Share your blessings. Thank you Okay. po. Attorney Tomasio, Thank you salamat, po. Professor. Maraming salamat din Thank po. you, Magandang umaga. Attorney. Attorney Paulo Tomasio, Assistant Professor, UP College of Law. Alas Hilingan, walang pinoprotektahan.